Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, today nakikita tayo sa may De La Salle University Chapel at Our Lady of Rosary Chapel. So nakikita tayo upang ipagdiwang ang huling hapunan o Last Supper. So kanina nga naganap na yung Christmas at Imus Cathedral. So ngayon naman ang pagsasagawa ng paghuhugas ng mga paa. No, napakarami nang nangyari simula noong Linggo ng Palaspas. Ngayon po'y ating bubunitain ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. mga minamahal na kapatid. 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang pagpapasakit, pamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taintin natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aali ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ngayon po'y ating babasbasan ng mga palaspas. Maaari mo natin itaas ang ating mga palaspas. Manalangin tayo. Hindi may ikutin naman. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaling na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong mga Eucharistic ministers ay tutulong po magbasbas ng ating mga palaspas. Sila po yung iikot ngayon para bubasbasan ang ating mga palaspas. Lunes Santo, alam ko ang iba sa inyo meron din tayong pabasa at misa ng Lunes Santo at Martes Santo at Miyerkules Santo. Nawa ang ating pagninilay-nilay ay naway naging makabuluhan at nawa huwag nawa tayong maging katulad ng mga tao sa pagbasa noong mga palaspas na kung saan nagsigawan sila ng hosana sa anak ni David, ngunit pagkatapos naman nito'y iniwan nila si Jesus at marahil ang iba nga roon ay baka sila pa ang nagsabi na ipako siya sa krus. Sa patuloy nating paglalakbay sa mga mahal na araw na ito, nawa ating maintindihan at lubos na maunawaan ang tunay na pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa sa patuloy nating paglalakbay sa buhay na ito sa ating pagmimisyon, nawa matulad din tayo kay Jesus na pagkatapos ng pagpapakasakit at pagkamatay, muli siyang nabuhay. Nawa magtagumpay tayo sa ating pagmimisyon. Kaya samahan niyo na ako ngayon sa ating pagsisimula ng ating
misa para sa huling hapunan na siyang susundan mamaya ng pagtatanod sa banal na sakramento. Muli, don't forget to like, share, and subscribe, and to complete hit the notification bell to notify for my next video. Sa ilang sandali, magsisimula na ang misa para sa huling hapunan. Sinisimulan po namin ang banal na misa ngayong Huwebes Santo. At ito pong misang ito ay matatapos sa Sabado de Gloria. Kaya po sana ay pag-uupo natin itong misa po natin. Espesyal po ang misang ito. Sa mga parokya, sa mga kapilya, isa lamang po ang misa. Itong misang ito lang. Walang ibang pwedeng ipagdiwang na misa. At marami po ang mangyayari sa misang ito na hindi karaniwang nangyayari sa mga pang-araw-araw nating misa, kahit yung mga Sunday Masses po natin. At isa sa hindi karaniwan ay yun pong gagawin mamaya na paghuhugas ng paa. Meron po tayong mga kapatid na lalapit mamaya at ako bilang pari ang maghuhugas ng kanilang mga paa. Hindi po ito reenactment. Hindi ito magsasadula para lang makita po natin kung ano ba ang nangyari noong Last Supper. Ginagawa po ang paghuhugas ng mga paa para ituro sa atin yung bagong utos ni Jesus. Para turuan tayo ano yung ibig sabihin ng pagmamahal. Alam niyo po, merong mahalagang detalye doon sa account ng washing of the feet. Ang sabi mo sa gospel na ng binasa, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan. Malalim po yung kahulugan noong paghuhubad ni Jesus ng kanyang panlabas na kasuotan. Hindi lamang ito for practical reasons. Yung bang tipong kaya maghuhubad para hindi madumihan ng damit o para makakilos ng maayos. Hindi lamang po yun. Meron pong magandang paliwanag si Archbishop Sok. Ang distinction niya, yung outer garment, yung panlabas na kasuotan, is a garment of authority. Yung panloob na kasuotan is the garment of necessity. O nga naman, necessity, kasi kapag wala kang panloob, hindi ubad ka. Pero yung outer garment, optional yun.
Pwedeng meron, pwedeng wala. Kaya po, noong hinubad ni Jesus yung kanyang panlabas na kasuotan, hinubad din niya lahat ng meron siya. Yung kanyang lakas, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kataasan. Wala po siyang itinra. Try to imagine yung eksena ng washing of the feet. Ang anak ng Diyos, ang yumuko para hugasan ang paa ng mga tao. Ang manlilikha, ang yumuko sa harap ng kanyang nilikha. Ang tanging walang kasalanan, ang yumuko sa harap ng mga makasalanan. Noon pong hinubad ni Jesus yung kanyang panlabas na kasuotan, ipinapahayag niya na He is ready to do the dirty job. Handa siyang gawin yung misyon ng Ama kahit gaano ito kahirap, kahit gaano karumi. Ano po ngayon ang tinuturo sa atin? Kung yung panlabas na kasuotan ay tanda ng authority at power at pwede naman palang tanggalin, ibig sabihin, mayroong mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Mayroong mas mahalaga kaysa posisyon. Mayroong mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Mayroong mas mahalaga kaysa sa mga narating natin sa buhay. May mas mahalaga kaysa sa mga titulo at mga achievements natin. At ano ang mas mahalaga kaysa po sa lahat ng iyan? Ano yung necessity na hindi pwedeng wala? That is love. That is the new commandment of Jesus. Love is more important than power, authority, riches, achievements, position, entitlements. Love is more important than everything. Mga kapatid, aminin po natin, bakit ba tayo nahihirapang magmahal kung minsan? Kasi nauunahan tayo ng pride. Ayaw natin magmahal kasi hindi dapat ako ang unang magpakita ng pagmamahal. Dapat siya muna. Nahihirapan tayo magmahal kasi we feel that our love is so special and some people don't deserve it. Ayaw natin magmahal kasi mas mataas tayo, mas magaling tayo, mas matalino tayo, mas sa maraming bagay. But if we will just remove the outer garment of authority and power, we will realize, kaya naman pala natin magmahal. Madali naman pala ang magmahal. Huwag lang tayo masyado mayabang. Mga kapatid, sa buhay natin, madami tayong outer garment na sinusuot. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, nagsusuot ka ng toga. Ang toga mo, depende pa yan sa takas ng pinag-aralan. Yun ang outer garment. Tanda yun na marami ka ng kaalaman. Kapag nagtrabaho ka, minsan, i-require ka magsuot ng uniform. Outer garment din yun. Yung mga minarating sa buhay, kaya na magsuot ng mga branded, ng mga mamahaling damit. Kaming mga pare, very obvious ang outer garment namin. Dami namin pinapatong ng mga damit. Pero alam niyo po, walang kwenta lahat yun. Walang halaga lahat ng sinusuot natin. Dahil hindi naman yung sinusuot natin ang nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao. Hindi yung sinusuot, kundi yung hinuhubad. Yung kaya natin alisin, yung kaya natin isuko, yun ang mas mahalaga. Ano ba yung kaya natin alisin para mas magawa natin magmahal?
Yun ang mas mahalaga. It is not what we wear that makes us human. It is what we are willing to remove so we can love that makes us human. Mga kapatid, mamaya po, shortly after this homily, gagawin po natin yung paghuhugas ng mga paa. Sana habang tayo ay nakaupo at sumasaksi sa ditong iyon, maisipin po natin yung mga bagay natin pwedeng bumarin sa ating mga sarili para mas magawa natin pagmahal. Inaanyayahan natin ni Jesus, bumarin ang yaman, pagmamataas, kapangyarihan, entitlement. Subukan natin bumarin para makita po natin kaya naman pala natin magmahal. Maglaan po tayo ng ilang sandali ng tahimik na pagpilihan. Ang paghuhugas ng mga paa. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nasasaating sa tuwing naglilingkod tayo sa isa't isa. Buong puso niyang hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Hilingin natin na tanggapin niya ang ating mga gagawin na bilang tugon sa kanyang atas. Ngayon, uhugasan natin ang luming panlabas. Hugasan nawa niya ang lumi sa ating kalooban. Naway magsilbi itong paalala sa atin upang paglingkuran natin ang bawat isa sa pag-ibig tulad ng iniutos ng Panginoon. Habang naghuhugas po ako ng mga paa, ipanalangin niyo ako habang ako'y nagsasaliwa din ng aking pangako bilang ari. Ang paghuhugas ng mga paa. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nasasaating sa tuwing naglilingkod tayo sa isa't isa. Buong puso niyang hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Hilingin natin na tanggapin niya ang ating mga gagawin na bilang tugon sa kanyang atas. Ngayon, uhugasan natin ang luming panlabas. Hugasan nawa niya ang lumi sa ating kalooban. Naway magsilbi itong paalala sa atin upang paglingkuran natin ang bawat isa sa pag-ibig tulad ng iniutos ng Panginoon. Habang naghuhugas po ako ng mga paa, ipanalangin niyo ako habang ako'y nagsasaliwa din ng aking pangako bilang ari. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo at ng pagmamahal ko sa inyo dakila ialay
ang pagkunita sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang maipagdiwang ang banal na Eucharistia hanggang sa wakas ng panahon. Dumulog tayo sa amang pinaghantungan ni Kristo ng kanyang katawan at dugo. Idalangin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Matulakan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono at mga religyoso ang kababaang loob ni Jesus na maglingkod sa kapwa sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang mga katungkulan sa pamahalaan. Sa kanilang paglilingkod sa bayan at talikdan, nila ang paghusga. Kamay bagkos maging halimbawa ng pag-amin sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Maging matapang na mga lingkod nawa ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng pag-aabuso sa mga lukha, mga manggagawa, mga biktima ng kaharasan, at mga naulila. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Makahugod nawa ng lakas at pag-asa sa Eucharistia ang mga naghihikayos, mga may sakit, mga namatayan, ng mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Sa Eucharistia, tumawid tayo mula sa kamatayan tungo sa ganap ng buhay naway makibahagi sa walang kalwalan hanggang kalwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, panalangin naming pakinggan, kami nakisalo ngayon sa huling hapunan ay yumakap nawa sa krus ng kaligtasan at pasapitin kami sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagtanggap sa mga banal na langis. Narito po ang langis para sa may sakit. Kapuri-puri ang Diyos na humihilom sa mga may sakit at nagkakaloob ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. Naway maranasan ng mga papahira ng langis na ito ang pagdamay, pagmamahal at pagliligtas ni Kristo sa kanilang katawan, diwa at kaluluwa. Puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Narito po ang banal na Kristo. Kapuri-puri ang Diyos na nagtatalaga sa kanyang mga hinirang, nawa magpuspos ng Espiritu ng Diyos ang mga bibinyagan, kukuntilan at uordenahan na siyang papahiran ng banal na krismang ito upang maisabuhay nila ang pagkakatalaga nila bilang kaisa ng Panginoong Hesukristo. Papuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tahimik po natin ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na nais natin ipadalangin sa misang ito.
Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagbulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos totoo. Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum datuitui estet fides supplementum sensum ang magdamagang pagtatanong sa banal na sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang palasyo ng hari sa Huda ng Babylonia. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa kalaban sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking poon. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. So guys, time check is 9 o'clock na. So gabi na. Natapos na ang ating pagtatanod. So continuous pa din naman yung nakasindi yung kandila doon sa ating simbahan. So guys, bukas naman samahan nyo ako sa istasyon o daan ng krus. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!